Mga ka-Republic, 3 araw pa bago ang pinakahihintay na sagupaan ng Ginebra at Talk and Text sa linggo ay tila naniniguro na ang mga fans ng tropang 5G. Tiwalang-tiwala silang hindi raw malalasing ng Gin Kings ang Grand Slam seeking TNT. Ngunit napakahalaga ng labang ito para sa mga bataan ni Coach Tim Cone. Nakasalalay sa resulta ng sagupaang ito kung mananatili ba sila sa top 4. Kung ang Talk and Text ang papasok sa top 4, mas papatagin nito ang daan para sa pinapangarap nilang Grand Slam. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kung simpleng redemption campaign lang ang target ng Barangay Ginebra ngayong Philippine Cup, mas malawak na picture naman ang punteriya ng Talk and Text. Hangad ng tropang 5G na mapabilang sa mga elite na PBA teams na nag-Grand Slam na sa liga. Una itong nagawa ng Chris Farid Manizers noong 1976, SMB 1989, Alaska Aces 1996, at ang San Mig Coffee 2014. At ngayong year 2025, gusto itong ulitin ng Talk and Text. Ngunit hindi ito madaling gawin considering na nariyan ang ibang malalakas na team na gusto ring pagharian itong Philippine Cup. Ang Ginebra matapos mabigo ng 2 sunod sa finals sa kamay ng Talk and Text, ngayon gusto nilang makabawi. Nobody remembers second place, anang isang kasabihan. Ang champion team lang ang laging pinag-uusapan. At yan ang matagumpay na nagawa ng Talk and Text sa nakaraang 2 conference ngayong season 49. At dahil nga naibulsa na nila ang naunang 2 conference title, ngayon ay nabuksan ng pinto para targetin nila ang Grand Slam. Sinabi noon ng TNT team manager ang kanilang kupunan daw ay may pagkakatulad sa kupunan noon ng Alaska na nanalo ng Grand Slam. Kabilang si Jojo Lastimosa sa team na iyon ng Aces sa ilalim ni Tim Cone. Kaya positive daw si Jolas, may chance din ang tropang 5G sa pambihirang tripit. At sa kanyang kapasidad bilang team manager, ginagawa ni Jojo Lastimosa ang kanyang best na maiprovide kay Coach Chot Reyes ang mga piyesang kailangan ng kupunan para sungkitin ang Grand Slam. Kapalit ng na-injured na si Jason Castro at Ray Nambata, kinuha ng TNT si Simon Enciso mula sa free agency. Inactivate din nila si Almond Busotros. At hindi pa dyan natapos. Nagawan din ng team management ng paraan para maisalya sa convert si Mikey Williams kapalit si Jordan Heading. At sabi ng mga basketball observers, ang pag-acquire sa Phil Aussie point guard ang tunay na nagpatibay sa Grand Slam mission ng Talk and Text. Bumalik daw ang lalim ng backcourt position ng tropang 5G sa pagdating ni Jordan Heading. At ito ang aabangan ng mga basketball fans. Gagamitin na kaya ni Chot Reyes si Jordan Heading kontra sa Ginebra sa darating na linggo? Ang mga players na nadagdag sa roster ng Talk and Text ang dahilan kung bakit tila naniniguro ang kanilang mga fans na di raw lulusot ang Ginebra sa kanilang mga idolo. Sa kabilang banda, kahit walang galaw o malaking players trade na involved ngayon ang Ginebra, ay patuloy namang nag-i-improve ang mga players ng Gin Kings. Bumabalik na sa dating forma si Jamie Malonzo. Ang walang kabang 3-point shot ng high-flying forward noong huling Manila Clasico na nagbigay sa kanila ng panalo ay isang patunay lang na bumabalik na ang kanyang pagiging clutch scorer na tulad ng dati. At si RJ Abarientos, sa kabila ng mga natatanggap na pambabas na puro dribble lang daw ang alam, ay patuloy ding nag-i-improve sa kanyang laro. Hindi na pinapansin ng generational point guard ang kanyang mga buzzers. Ang importante, nagtitiwala sa kanya si Coach Tim Cone na kaya niyang gumawa ng tamang desisyon sa oras ng laban. Kung inyong naaalala, desisyon ni RJ na higupin ang depensa upang maiwang libre si Malonzo para sa 3-point shot na iyon kontra sa Magnolia. At hindi nagpapaiwan si Japit Aguilar. Sa edad na 37, pinapatunayan ng Ginebra Center na numero lang ang edad. Kahit maraming young bigs ang naglilitawan ngayon sa liga, isa pa rin siya sa pinakamagagaling na sentro sa PBA. Isa rin sa sasandalan ni Tim Cone sa pakikipagsagupa nila sa Talk and Text sa linggo ay ang former MVP na si Scottie Thompson.
Ang isa pang magiging side attraction sa sagupaang Ginebra TNT sa linggo ay ang muling pagharap ni Troy Rosario sa dati niyang kupunan. Although may mga pagkakataon na naisasablay pa ni Rosario ang tutok ng tira, malaking bagay naman ang tulong na naipuprovide niya kay Japet sa ilalim, especially sa depensa at pagkuha ng rebound. Magamit lang ni Tim Cau ng tama ang kanyang mga bench players tulad ni Ben Adamos, Jason David at Nards Pinto, makakaasa tayo ng isang magandang bakbakan sa linggo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Mike Angelo Maravilla. Salamat din. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, shoutout Alfredo Lacerna Vlog. Naway manalo ang Ginebra sa linggo, sabi niya. Sa iyo rin, shoutout Arnold Rocha. Ayos lang daw naman. Basta makapasok sa series, sabi niya. Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Shoutout sa iyo, kabayan. At sa iyo rin, Herminia Balingit. Salamat, lagi kang narito. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Mercedes Espeleta. Salamat din sa lagi mong panonood, idol. At sa iyo rin, Boss Vlog. Kaya raw naman ng Ginebra ang TNT. Sa iyo rin, shout out Rubin Dolor, kabayan. Salamat sa lagi mong panonood, kabayan. At sa iyo rin, isa po pang kabayan ito, Efren Mendoza. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.